Welcome to York! Ay, ito nakikita ko to sa TikTok. Parang leaky cauldron. Ayun o, Shambles Market. At ang order nyo yung steak. Ang lawak niya guys oh. May garden pa dito. Thank you for waiting as well. Yeah, sure. Yum! 9 3/4. Di ba? Very Harry Potter. Pero naiiba ang York when it comes to vibe. Hi guys! Welcome to another vlog. Good morning from York. Nandito na tayo sa York and today we're gonna explore the city. May mga napuntahan na kami mga ibang part ng UK. Pero kaiba tong York. Almost same sila sa mga architectures. Pero yung vibe talaga yung naiiba sa kanila, no? Ito ang York parang miniature medieval city. Ganun. Tapos kahit saan, merong mga gothic na church. Kahit dun sa harapan ng hotel namin, merong church. Parang kada kanto meron. Like yun, pag tumingin ka dun sa kabilang yun, may tower. I don't know if kita nyo. Tapos ito mismo ang nasa likod ko, may tower. Ano sila talaga? Parang mga preserved medieval gothical structures na para kang nag-time machine. 'Di ba? So ngayon, pupunta kami sa The Shambles para mag-coffee kasi kung napanood niyo yung last vlog ko, nag night bus. So as in parang hindi maganda masyado yung tulog namin. Uy, wait lang. Meron mga naka-costume na mga medieval costume. May event ba? Okay. Ayun yung Jorvik Viking festival. Kaya pala sabi ko, akala ko mayroon lang entertainer. Pero mga naka-costume sila, yun. So meron palang festival. Jorvik Viking Festival. So yun pala yun. Parang event lang siya na nangyayari ngayon. Ayun oh. May mga tent dito. Pero parang hindi pa sila open. Pero marami nang nagpupuntahan ng mga naka-costume. So medyo malayo pa to sa Shambles. Pero walking distance lang. Doon namin kasi binabalak mag-breakfast. And then, ang plan namin is to go to Knaresborough. Kasi yun yung sinadjust ng friend ni Ed. Sabi, kailangan daw puntahan na namin siya ng morning. Tapos, in the afternoon, doon na lang namin na-explore ang city ng York. Kasi madali lang naman daw i-explore dito eh. Oo nga, kasi binigyan kami ng map nung receptionist ng hotel namin. Nakita ko parang mga walking distance lang naman yung mga interesting parts. Ito yung nasira na siya. Ano yung ginagawa nila? Parang ayun may niluluto ba sila? Ano tawag din? Merong ng boat. Nagpapanday. Ano kayang ginagawa nila? Weapons? Diba? Viking na Vikings. Ang galing. Talagang totoong nagpapanday siya. Kasi may apoy sila dun, no? Totoo yung pagpapanday niya. Ayun o, may mga dito. Ano kaya? May parade kaya? Diba? Ang galing. Ang cool. Swerte naman namin, naabutan namin. Pero gusto kong malaman yung pinaka main event kung ano bang mangyayari. Meron bang parade? Kasi siya Jorvik Viking Festival. May full program. Check ko nga yung website na yan. Tagay sila nyo. How to Train Your Dragon School Exhibition. Galing naman. Activity. Ayun guys, yung mga tent. So nandito siya sa center. Meaning ito na yung pinaka nila, parang events place. Tapos ito na yata yun. Ayun Shambles Market. Ito na. Ito na nga yung center guys. So in the middle of the medieval city vibe, merong mga coffee shop din. Nandyan pa rin ang Pret. Dito sa kabila may Costa Coffee, may mga bank. Tapos pagpasok natin dito sa Shambles Market, makikita mo na talagang parang medieval vibe na yung loob. Gothic na siya. Yan, yung mga flowers dito. Cute.
Ano yan? Wingington Road Nursery. Ganda, no? Kasi pa-spring na din eh. Pero siguro lagi silang maitinda dyang flowers. So, check natin kung anong mga tinda dito sa Shambles Market. So, parang bazaar, no? Kasi weekend din eh. Ah, okay. Kasi Saturday. Ito Saturday. So, kaya siguro ngayon nag-start yung event nila. Yung Jorvik event. Pero yan, oh. May mga parang bazaar dito. So, yun pa. Ah, so literal na ano siya, no? Literal na parang market. Literal na market, parang wet market. Ang cute nito, food truck. Tapos meron dito parang old style na ano, restaurant, Gert and Henry's. Beautiful breakfast from 4.45. 12.95 yung specials. Fresh mussels, beer battered fish and chips. Tapos merong Yorkshire pudding potatoes market vegetable 15.95. Traditional roast beef. Wow. So hindi pa naman kami masyadong gutom, guys. Gusto ko lang talaga mag-breakfast at magka-energy. Gusto ko lang ng coffee. Literal na market siya, guys, no? Pet market na parang palengke talaga. So siguro ano to, every weekend lang. So, parang okay din na weekend kami nagpunta. Kasi naabutan namin yung event, yung Jorvik event. Ayan, may mga crisp stub, Shambles Corner. Ayun o, meron parang pwede kang mag-lunch, dessert, coffee. Kasi ang daming option o, meron din ditong brunch. Nag-offer din sila ng mga sausage, coffee, mga burger. Tapos meron ding mga restaurants na dito. Good, thank you. Eto, may bakery. Check natin yung bakery. Parang sarap naman yung... Parang sarap tignan ng bakery. Ah, ito din. Cafe and Scones House. Favorite ko ang scones, guys. Parang sarap. Ito, hot cross bun. Ah, yun yung in-order ko sa M&S na hindi ko nagustuhan. Tapos may Earl Grey tea cakes. Pero dito syempre freshly baked yun. Ayun. Ang cute, diba? Sardo, 3.05. Mga 3 pounds yung mga rolls nila. 5 spice, Mexican rolls, peanut chickpeas, savor Danish, 4 pounds. Mixed pepper top focaccia, 4 pounds. Almond croissant, 3.50. Tea cake loaf, 3.05. Sia butter roll, 1 pound. Wow, sarap. Dito kaya tayo kumain no? Ayan. Kasi walang dine-in pero pwede mo siguro kainin sa labas. Ito din, magkatapat lang sila. Parlor made na coffee. Mga scones naman ang nila, parang specialty. Specialty scones, seasonal flavors. Yan, favorite ko yan. Lalo na kapag may clotted cream. The best. Try nyo yun, guys. Meow Craft. Mga modern art. Guys, ito yung sikat na daan na tiny lang siya. Sa mga video na napapanood ko, parang ang laki niya. Pero ang hipot niya pala in person. Tapos sobrang vibe talaga yung mga karatala nila. Ayun nga, meron parang yung lutoan ng witch. Ano ba tawag doon? Cauldron. Tapos doon merong the Earl Grey tea rooms. Dito Lily Shambles. Ito ay jewelry shop. Tapos ayun nga yung famous na Monk Bar Chocolatiers of York. Handmade artisan chocolates. So, handmade na mga chocolates yan. Tapos, pag lumakad ka dito, ayan na yung famous na York Ghost Merchants. Yung bibili ka ng mga ghost na parang, mga figurines. Tignan nyo naman yung haba ng pila.
Grabe, no? Tapos, gusto ko matry yung chocolate sa Monk Bar. So, tingnan nga natin. Ayan, oh. Iba-ibang flavors. Rum truffle, whiskey truffle, salted caramel, limoncello. Wow, dami. Parang nakabila ako ng parang ganito sa Switzerland. Yung Turkish Delight, yung may mga ay hindi pala, strawberries pala yun. May mga celebration bar, 12.50. Yung mga bars nilang ganito, 6.50. Sarap, no? Ang cute naman ng sheep, 9 pounds. Guys, ganyan yung chocolate sa Monk Chocolatier. Parang ang rich niya, no? Yum! And guys, so the Potions Cauldron. May nakalagay doon, Shambles York 9 3/4. Di ba? Very Harry Potter. Tapos, ayan yung sinasabi ko kanina na may cauldron sa taas. Tapos may gargoyle dito. Lapitan natin. So 5-star rated daw ang nila, cauldron experience for adults. So may experience siya, adults only. So meron, kasi nga alcoholic pala yung drinks nila. Alcoholic pala yung potion. So 50-minute experience. So highly daw sila. May sila 5-star reviews on Google. So ganun pala yon. So inom-inom pala to guys, alak-alak. Discover the magic of the Potions Cauldron in our secret potion room. So parang siya, inuman session na mala Harry Potter vibe. Ang cool. Diba? Ano kaya yan? Mga rum? Bakit ng design nila, no? May book pa dito. Family friendly. So meron silang mga recognition. Mumbler approved. Tapos TripAdvisor approved din. TripAdvisor din sila. Top 10% sa TripAdvisor. Ang The Potions Cauldron. Pero ayaw naman natin mag-inom-inom, guys. Gusto natin coffee at chocolate. So open sila Monday to Saturday 10 to 7. Sunday ay 10 to 5. Panoorin nga natin siya. Yeah. Wow. Wasn't expecting that was little zeitgeist of our world, but here we go. A little strongest shape that you've ever seen. The strongest shape that there's ever been. And we're not talking about triangles. Those are boring. Those are for bridges. Here we only do magical shapes, and therefore we use the wizard's hat. Obviously. We're alchemists, not architects. And then butterscotch sauce. All over the place. Hopefully, not all over anybody's face. Unless that's how you eat. We don't judge. It's a safe space. You do you, boo. Lovely. Wow, look, I do 450 a day. I know what my hands do. And then the nightingale straw. There you go. Thank you very much. Enjoy. Thanks. My pleasure. Ayun, meron din silang butterscotch beer. Parang butter beer ng Harry Potter. Wizard style for 9.99. Hindi, includes a limited edition Spellbound tank card with your wizard style Spellbound for $9.99. Pero, yung pinaka butter beer niya is $4.99 lang. Try natin yan mamaya, pang afternoon yan. Hindi yan pang ganitong morning. Mag-coffee tayo sa morning. So, ganito yung niya. Yung loob niya. So, meron din silang mga plant-based, high-fiber wizard na mga chocolate yan, no? Yeah, wizard chocolate bars, mga potions.
I haven't had my coffee. I'll try it in the afternoon. Hey, it's I'll be alright, back. While you're here though, Yeah. afraid to touch everything that you see. Oh, really? Yeah, you'll have more fun. Look, turn the potion bottles, any of them, upside down. Give them a wiggle, a jiggle, a tap, tap, tap. The magic will come alive just like that. Oh, If you're a wow. massive shorter, you can give it a full wiggle, jiggle, rotational, gravitational assist, and make it dance like the light in your eyes. Wow. Nice. It's like magic. It is magic, so. I'll be back in the afternoon. We'll see you. I need my coffee first. Me too, don't worry. See you. Have a great time. Meron naman dito mga, ayan, parang mga gothic na mga things. Yung mga mug, parang mayroon din ganito sa London eh. Pero pag mahilig ka sa mga ganyan, mythical creatures, mga medieval Viking style, meron din mga shirts. Ayan, collectibles. Sa mga 12 pounds, mga ganyan. Yung t-shirts nila 12 pounds din. 2,420? Okay. Pero yung mga ganito sana, no? Magkano kaya? Please ask for assistance eh. Wala siyang price. Yung mga mugs do, medyo mahal siya, no? Kasi magaganda naman talaga. Tapos gawa sa ano to? Kasi parang marble na ano, $49.99, $39.99 sa mga mahal siya. Pero pang mga alak-alak yan eh. Hindi naman tayo maalak-alak. Yung mga figurines naman, mga ganyan. Ano siya? $74.99. Mga ganyan. Ang gaganda, no? Pati yung music dito sa loob. Talagang vibe na vibe. Para kang nasa ano, para kang nagta-time travel. Hala, Sedwig ba to? Ang cute. Mga witchcraft. Symbols. Ganda. Grabe, ang sarap dito. Ang sarap mamasyal dito. Kahit tingin-tingin lang. Mababait naman sila kahit di ka bumibili at tumitingin-tingin ka lang sa mga shops nila. Pero yun yung mga interesting shops. Yung iba mga parang ano, common na souvenir shops. Ito rin, meron din chocolate dito. Fabulously Rich Bakehouse and Gelato. Ah, chocolate and gelato naman siya. Pero gusto ko matry yung ano, monk. So guys, bye-byein lang natin itong shambles. Ano bang tawag dito? Aisle? Lane? Tapos yun, pa-market. So parang ano nga guys, ito talagang the shambles market. Ito, mga lagi na dito, lagi silang open. Pero every weekend, meron parang wet market. May parang wet market dun sa gitna. Mga kainan. So ayan guys, so yun yung wet market kanina. Yeah. So bumalik lang kami. Ay, ito nakikita ko to sa TikTok. The shop that must not be named. Park your broom. Mga Harry Potter yan. You know, Harry Potter vibe. Sa mga Harry Potter merch sa loob. Ayan o. Sa kabila yung entrance. Ayan o, diba? Parang leaky cauldron. Ayan, park your broom. Ganda, no? Pwede ba yung kunin? Tapos doon yata sa kabila yung entrance. Kasi bawal dito. So guys, sa part na to, marami ng kainan. Teas and coffee, crumbles, may burrito, Moroccan barbecue, tapos marami namang kainan, mga chairs and tables, mga bench. Yan, may mga crepes sa kabila. Itong dalawa sarado pa. Naghanap pa rin kami ng makakainan. Lumabas na kami ng The Shambles Market. Pero iniisip namin kung kami, coffee or brunch or lunch na talaga. Kasi oras na rin eh. Parang 10:56. Pero napansin ko dito sa York, parang may similarity sila ng Canterbury. Kasi yung last na outside UK na napuntahan namin eh. Parang may similarity sila nun when it comes to vibe. Pero itong York lang is mas malawak yung mapupuntahan mo. Mas marami kang mapupuntahan na paikot-ikot. Like nakita ko dun sa map, pa square nga siya. Kasi yung sa Canterbury is parang isang diretso lang siya.
Siguro ang Canterbury lang is a more quieter side ng UK. Tapos ang activity niya is chill vibe, yung magbo-boat ka ganon. Sa activities naman, itong York is parang sa Edinburgh. Kasi parang yung mga witchcraft, yung mga ghost na activities, ganun yung mga ina-offer nila. Wala na si Ed. Hanapin ko, saan ka na napunta yun? Ed, nasa ka na? Tinangay ka na ng ghost. Ayun, yung parang Edinburgh din yung ano, parang mix siya ng Edinburgh at Canterbury. Pero naiiba ang York when it comes to vibe. Iba talaga yung vibe. It's like a small, chill town na medieval, na gothic. Yan. Ang ganda na pagkaka-preserve sa kanya. Pati yung mga structures, yung malaki. Actually, yung isang ang pinakamalaki doon, hindi ko lang alam kung tawag sa kanya. Parang nire-renovate siya. So, tingnan natin. After namin kumain, kumaka-explore pa kami. Gusto namin bumalik sa The Shambles kasi gusto ko try yung bakery doon. At saka yung Monk Chocolatier. Hindi ko alam. Basta yung Monk Chocolate. So, ayan. Balikan natin yon after natin kumain ng brunch. Dito kami kakain, guys, para vibe. Medyo something. Nasa kanya sa Ete. Dito kami magla-lunch sa Gert and Henry's. Yung pinakita ko kanina sa baba. So, parang gusto ko yung ano nila, roast top side of beef with Yorkshire pudding and vegetables. Yan, parang hindi naman laging fish and chips. So, ano rin nila yan, specialty din nila to, yung roast beef. But, it's only 11:11. Oh, make a wish. 11:11, make a wish. But their yung lunch nila is 11:30 pa. So, hintayin muna namin. Nag-order lang ako ng flat white na coffee kasi kailangan ko na talaga mag-coffee. Ayun, so yung lunch nila is not until 11:30. It's only 11:11. Make a wish. Kaya nag-order muna ako ng flat white with caramel syrup. Tapos antayin namin maging available tong lunch nila. Pero binigay na yung menu. Okay naman daw. Pwede kami mag-wait muna dito. Kasi umorder din naman ako ng coffee. Kasi kailangan ko na talaga ng coffee. Kasi medyo hindi maganda yung tulog namin. Although yung mga naps ko sa bus, parang okay naman. Not very comfortable pero okay na rin. Parang ganun din naman kasi kung matulog minsan yung putol-putol. Tapos hindi kumpleto. So, sanay na ako sa ganun. Pero hindi ako sanay nang walang coffee na day. Kailangan ko talagang mag-start with a coffee. So ayan guys. I'm so excited sa roast top side of beef. Let's see kung marirecommend natin yan. For now, coffee time muna tayo. So guys, yung vibe ng restaurant nila, talagang medieval period. Parang talaga siya. From before. Mga design ng bahay na to, parang bahay siya before na ginawang restaurant. Or restaurant talaga siya, dati pa, na ginawang na tinuloy-tuloy lang na restaurant nila. Kasi parang yung pangalan din ni Gert, diba? Very makaluma yung Gert. Gert pa yan. So meron silang mga burgers din, pasta, may salads and veggies, may Oceans Away, mga fish and chips yan. So sawa na tayo sa fish and chips, kaka-fish and chips lang natin. Meron din silang mga snacks, yung mga bruschetta, mga cheese, mga potatoes. Pero yun talagang kinrave ko yung roast top side of beef. Meron din silang lamb, liver, steak, kidney, apple pie. Tapos yung presyo nila guys, super mas mura kaysa sa London. Kasi kung sa London tong roast beef, malamang nasa mga 20 plus yan. But here it's only 15.95.
Pero wala pang drinks yun. Ano bang drinks nila? Meron silang mga wine, coffee, may mga colas din. Sa colas, halos same sila sa London. 3.50, 3.95. Medyo mahal. Ito na ang coffee ko guys. Flat white in order ko. Sabi ko may caramel syrup pero binigyan pa din nila ako ng sugar. Ewan ko kung bakit. Naiya akong tanong kung nilagay nila yung caramel. Pero tikman natin. Tingnan muna natin kung nilagay nila yung caramel. Ayaw, meron. Yan, may caramel siya. Sarap. Ayoko na mag-sugar. Okay na yung caramel. Cheers, guys. Sarap. Yum, 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 yum. Coffee, yum, yum. I'll have the roast beef Yeah? and just water, please. Just what? Yeah. Tap water's okay? Tap water, yeah. That's it for now. Thank you very much. Thank you. Thank you for waiting as well. Yeah, sure. It's okay. Some horseradish for you. Thank you. We also have ketchup and mayo for the chips if you want. Yes, please. I'll bring you some of those as well. Thank you. Guys, nandito na yung food. Ang sarap. If you want anything else, just let us know. Thank you. Thank you so much. And guys, tikman natin ang roast beef. Pero parang mas masarap yung kay Ed. Steak yung kanya eh. Yung sa akin, roast beef. Okay naman. I mean, okay lang siya. Mas masarap yung kay Ed. Medyo may tumutunog dito sa ano na. Kasi parang may lutuan yata dito. Makina. Tikman natin yung kay Ed. Steak. Kahit po muna. Ito ang sarap talaga. Yeah, ang sarap niya. Puno pa siya. May linamnam na flavor. Ito kasi dry siya kung walang gravy. And walang masyadong something special sa kanya. Yung kay Ed ang may malinamnam. So kung kakain kayo dito sa anong pangalan nito? I forgot the name. Basta yung name kanina ng restaurant na sinabi ko. Ang orderin nyo yung steak. Vegetables. Ed, ano ba to? Steak na? Steak, then alapay. Steak alapay. Yeah. Ayun pala guys. Sarap niya guys. Pag dito kayo kakain, steak alapay ang kainin. Tapos meron siyang kasamang chips, french fries. This one around 16 pounds. Ito kasing roast beef. Ito pa naman nakalagay dun sa sa labas nila. Parang wala masyadong special sa kanya. Although meron siyang isang tray ng vegetables. Green peas, carrots, and potatoes. Tapos sinadjust na sauce is yung radish. Sabi ko, what do you suggest? Sabi niya, for the steak, radish sauce. So, try nga natin sa steak yung radish sauce. Bakit sa ano? Ay, may gravy na siya, di ba? Try nga natin. Hindi siya for that. Siguro dun yung sa sa veggies. Anyway, kain muna ako. Ito guys, masarap siya yung tinapay niya. Kakaiba yung texture niya. Hindi siya yung parang tinapay na tinapay. At masarap siya sa gravy. Mas nagustuhan ko pa itong tinapay kasi sa roast beef. Kasi ito talaga walang something special. Pero ito, pag kinain mo siya with the roast beef, kasi iba rin yung texture ng tinapay niya.
Yung parang parang balat ng meat yung labas niya. Tapos parang soft na croissant sa loob. Alam mo yung croissant, parang 'di ba, parang crunchy dapat 'yon. Yung kanya parang mas solid yung texture nung labas niya. Parang medyo gooey. Ay, rubbery. Kaya parang may texture siya na parang ang sarap sa gravy. Ayun, parang meat yung texture nung niya, balat. Yung sa pie ni Ed, parang yung croissant nga. Ngayon. Ito nga natin. Patikim. Yung may flakes. Tapos, may naaalala akong Filipino food dun sa niya. Parang may pagkakaldereta. No? Parang may pagkakaldereta, pero parang adobo na kaldereta Ano yung tsura? na pinagsama. Hindi yung texture din eh. Hindi may niluluto si Papa na ganito eh. Ayun o. Ano nga ba yun? Sarap talaga niya. Ngayon lang nakapili sa Ed ng masarap na pagkain. Nakailang kuha na siya sa akin guys, pero hindi man siya nag-offer ng kanya. Pwede ka naman kumuha. Let's see guys kung mag-offer siya. Pwede ka naman kumuha. Joke lang po. Pero habang tumatagal, sumasarap siya actually. Dahil sa gravy, ang special sa kanya yung gravy. Iba yung mga nang masyadong malaki yung sabihin mo eh. Yeah, habang tumatagal, sumasarap siya. Siguro parang namamarinate din yung dila mo, no, ng gravy. Kasi parang sumasabog na yung flavor niya. Kahit lagyan mo ng simpleng ganito, nasa gravy yung niya. Yung power niya. Saan yung baso? Yeah, nasa gravy yung niya. Parang mabababad mo na yung dila mo dun sa lasa niya. Tapos ang sarap na niya kahit anong ilagay mo. Kahit mga vegetables lang. Kahit yung carrot. So may siya, may pampabukas siya ng taste buds. May pampa-activate siya ng taste buds. Yung yung gravy niya. Magkano ba yun sa'yo, Ed? 1 pound ang difference sa akin. Mas mahal yung akin? Yung akin. Mas mahal yung kay Ed. Kasi steak siya. Pero solid yung niya. Yung lalagyan niya. Talagang punong-puno. Kaya feeling ko mas worth it yun. Mas worth it yung bilhin. Kumbaga sa isang lanera, puno-puno. Kaya siyang palaman ng tinapay eh. Yan, dumadami na yung tao guys. Kain muna kami and then update namin kayo kung saan kami gagala mamaya. See ya! Ayan siya guys, yung Gert and Henry's. Yan. So pagkakain kayo dyan, make sure to get the steak and kidney pie. Yun yung in-order ni Ed. Sobrang sarap nun. Parang may kalasa siyang ulam sa Philippines. Hindi ko lang ma-pinpoint kung ano bang ulam yun. Tapos yung sa akin, yung na-explain ko, yung parang ka-texture nung tinapay dun sa sa roast beef. Siya. Pilit ko iniisip pero napunteriya ko na kung ano ba yun. Alam mo yung chicharon, tapos kapag nababad siya sa munggo, yung lumambot na chicharon, ganun yung texture nung tinapay. Kaya ang sarap niya dun sa gravy. Ayun. So solid naman. At saka, yung restaurant na yun, Gert and Henry's, ang laki ng serving niya, tapos mas mura siya compared dun sa mga kasi sa London. Ayun na guys, may parade.
Swerte natin. Anong name ng festival nila? Jovovic? Jarovic? May bata din, no? Cute. So guys, nag-start na yung festival nila. Ayan, nandito sa center yung pala, restaurant guys. Nandiyan lang mismo sa pagpasok mo ng Shambles Market. Ayan, yan mismo, yung first building na yan. Yan siya. So, panoorin natin kung anong mangyayari dito. Ayan, performance. Ladies and gentlemen, thank you very much for showing up. We are the Danish Viking Orchestra. Tamasha, we have come all the way from Denmark to entertain you as well. And I have to tell you that is not easy. You used to be able to just go west, pillage and plunder and come back for tea and biscuits. Now you have to do all sorts of promise that you're not going to do anything. Behave. Actually, some of us have behaved very well recently. Ayun guys, swerte namin pagkalabas namin ng restaurant, kakakain lang namin. Nag-start na yung parade ng Jorvik Viking Festival. Yan. Dapat pala isi-search nyo muna kung anong festival ang magaganap bago kayo pumunta para masaktuhan. Kagaya nito, meron silang Viking Festival. Talagang festive sila. Kompleto yung vibe. So parang hindi tayo ghost, mga ghost witches, Viking style. Pwede kaya? May Sabi mo, baka may bayan. Baka may bayan. Ayan guys, may boat. Yes! Jorvik Viking Festival. Ayan, ang dami naka-costume. Guys, ang galing. Kaya pala may mga booth, may mga naka-station doon. Tapos ini-explain nila yung parang mga trading, tapos yung mga ginagawa nila. Halimbawa yung paggagawa ng mga nila, clothing. Galing, parang preservation of culture. Yung parang binibigay nila yung information about how it was during the Viking era. Ayun, may parade pa rin doon. Parang yung mga local dito ang naka-costume. Tapos yung iba parang nagagala lang pero naka-costume sila. Pero mukha silang local dito. Or sumama sila. Siguro may mas malaking parade kanina. Kasi ngayon, paunti-unti, parang grupo-grupo lang yung nagpa-parade. Ayan guys, example. Ito yung booth. Ito yung booth niya. Tapos ina-explain niya yung mga Ayan. Coprolite. The coprolite. Okay. Ayan, ang ganda. Tapos meron wild boar. Dito guys, axe forging station. Ayan sila, mga panday.
Nagpapahinga sila. Sila yung nagpapanday kanina. Ayan, ang dami pang booth dito. Daming tao, guys. Pero ang saya. At hindi naman maingay. Okay lang. Ito naman mga necklace. Mga amulets. Cheers, thank you. Ito naman guys, pottery. Nag-usap sila. Well, you might have been sent to see me, but I'm going to cook. No. All May I've bata got din. Okay. Guys, grabe yung vibe dito, no? Yung music na yon, actual person na tumutugtog yun ng flute. So, ang dami ring bata. Talagang parang siya, family event siya. Tapos ang sweet ng mga parents kasi talagang ini-expose nila yung mga kids nila sa Viking festival. Diba, pina-face paint pa, tapos yung iba naman naglalagay ng hair na parang pang Vikings. Tapos nagko-costume sila. Tapos yung mga boys, binibilan ng mga axe. Nagpapagalingan sila sa axe. Parang yun yung gusto ng mga batang lalaki, mga axe. Tapos sa girls naman, yung maglalagay ng buhok at saka face paint. So, it's a nice family event. Ayan, ang sweet ng mga parents. Parang ngayon lang ako nakakita ng, kasi di ba parang usually yung mga foreigners nakikita mo lang sila. Pero, in this event, nakikita mo na kung paano sila sa family. Sweet pala nila. Sa mga anak nila. Kaya ang daming bata dito. Ayan guys, babalik muna kami sa hotel. Kasi ngayon pa lang kami magche-check-in. Time check, it's 12:46. Sabi naman past 12, pwede na kami mag-check-in. So, room tour namin kayo guys. Let's go! Ayan, ilang minutes lang yung walk namin papuntang hotel from the Shambles Market. So, maganda rin yung location ng Radissons. Tapos tignan nyo naman guys, naghahalo yung modern and medieval structures. So, nakalagay doon, Low Osgate. Ayan, ang dami pa namin hindi nalilibot eh. Ayun yung sinasabi kong bridge oh. Pagkalagpas ng bridge, right lang, tas yun na yung hotel namin. So, ayan. Parang kang nasa Europe no? Europe na pala lang. Tignan mo guys, yung sinasabi kong bawat kanto. May mga ganyan. Ang dami talaga nilang nape-preserve na mga structures. Ganda ng car, oh. Ngayon lang ako nakakita ng color green. So, balik muna tayong hotel. Ayun guys, medyo okay na ako. Parang bumalik na yung energy ko. Kasi nakapagkape na ako eh. Effective yung flat white ng Gert and Henry's. Ayan, dumadaan tayo sa bridge. Ayun yung bridge, oh. Tapos mas maganda yung view sa kabila kasi yung kabila, white din yung bridge. Ang daming bridge. Meron pang isa doon, tapos meron pang isa doon sa kabila. Ano pala yun? Bakal yung bridge. Ito stone. Ayun, no? Tapos yung kagaya sa London, para sila ng brand eh. I mean, nung company. Cruise. Ano ba yun? Star Cruise? Hindi, iba pala to. River King York Hall. Yan, pwede kayo mag-cruise dyan. Relaxing din. Ayun pala, sinabi ko kanina, di ba? Parang ang activity ng Canterbury is parang relaxing vibe na boating. Dito naman ganun, malalaki. Sa Canterbury kasi parang ano lang, parang maliit na bangka lang. Pero pwede pa rin kayong group. Pwedeng dalawahan, apatan. Tapos kanina, pagdating namin dito, may mga nagpapaddling, yung sabay-sabay. Yung parang dragon boat. Ayun. So, check natin kung makikita natin yung mga iba't ibang rito, activities. Yung iba naman, mga walking tour. Nakita ko dun sa hotel, may walking tour ng ghosts, about ghosts. May walking tour ng mga magic. So, yun. Pero ngayon kasi, ang ini-aim namin is yung mapuntahan yung... Tama ba? Nakalimutan ko yung pangalan, pero magte-train kami doon. Siguro mga lang daw, 15 minutes o 20 minutes. Tapos parang 15 pounds yung papunta doon. Ewan ko kung balik ka na. Balik ka na yun, Ed? 15 pounds. Sige, alamin natin mamaya.
Kasi gusto namin doon na mag-book sa train station para sure kami kung saan ang pupuntahan. Guys, ayun o. North Street kami. Tapos, eto na yung Radisson. Hindi pa yan yung katapat namin sinasabi kong church. Meron pa talaga dun mismo sa kabila. So, di ba, ganun siya. Kahit saan merong parang church. Tapos nag-mix na yung kasi yung Radisson parang modern siya eh. Malapit din palang dito. May malapit na tayo street food sa Radisson. Tapos parang mga inn na to. Yung Radisson, ang ganda ng lobby niya. Parang parang bago lang yan. Tapos ang taas niya. Yan siya. Kaya nandito na tayo sa Radisson. Tapos ayun yung sinasabi kong church. Nasa kabila, pagtawid mo lang. Usually mga ganun sila, no? Yung parang patusok. Na ganyan. Pare-pareho yung nila. Tapos ayun yung river. Tapos nandun yung isang bridge. Yan, pasok tayo sa hotel. Para makapag-check-in muna tayo. Tapos tingnan natin kung maganda ang room. So ayan yung ang ganda ng vibe dito. Diyan kami nag-aantay kanina. Tapos pwede kang kumuha ng mga yung mga tours or mga mapa. Tapos nandito yung CR. Diba ang ganda ng ang ganda ng nila, lobby. Very high end. Hindi yung usual na parang may mga old sa UK. Ayun yung river, guys. You can see it from here. Tsaka yung yung isang bridge. Nandun yung isang bridge. Tapos may pier na doon. Ayun yung City Cruises. May pier doon ng City Cruises. Baka doon ka pwedeng mag-avail ng tour. So inaantay lang natin maka-check-in tayo. So pakita ko sa inyo yung mga sinasabi kong maps. Dito kami nag-aantay kanina. Yan. Kaya chill lang din kami. Ayun guys, no. So, merong mga ghost trail. Award-winning daw yan. So, event yan. Every night siya ginaganap. Tapos, interested ako sa Wizard Walk of York. Tapos, yung York's Chocolate Story. Wow, guided tour siya. So maganda dito sa ayun very informative. Gawa siya ng ng Radisson para sa mga nag-check-in sa kanila. Tapos ang dami pa. Tingnan natin kung makita natin dito yung pupuntahan namin. Ito ba yun? I'm not sure kung ayan yan eh. O ito. Diba? Generous nila. Usually naman, yung mga dito sa UK, mga hotel, may mga ganyan talaga sila. Kahit naman sa Philippines, diba? Pero ang ganda ng pagkaka-arrange nila dito. Tapos ang ganda pa ng mga pamphlets nila. Ayusin natin para OC. Diba? Cozy ng vibe. Buti na lang mahina lang yung yung music. Hindi tayo copyright. Mukhang nakuha na ni Ed yung ticket na, yung namin key. Ba yun? 228 is your room number. To This get to your one. room, you need to go up to the first floor. First Walk floor. all along the corridor. And Okay. there's another set of lifts which will take you to 228. Got it. May pa-candy pa sila, guys.
Kuha tayo isa. Pwede ka mag-self-check-in. Okay. Thank you. It's quite heavy. That's okay, thank you. Thank you. Yan, nakit na tayo guys. Elevator tayo. Ang bigat ng bag ko, no? Pero mga damit lang naman yung laman nito. Free breakfast, kala ko may breakfast. Walang free breakfast. Ano pala yun? Sa Marrakesh pala. Okay, let's go guys. Bigat. Welcome to Radisson, New York. I know may breakfast times. Baka yung binook natin, wala. Mag-a-add ka pa. And then, another lift down. Another lift going. Ay, ang ganda guys. Ay, sorry. The Paddle Room. Meron pa sila dito restaurant siya. Parang bar. Ganda, no? Aesthetic. Ayun, no? Pwede kang maghagdan. Lift to. Ayun guys. Makakadalawang kami. Elevator. So, papasok kami dito to find the elevator. Ano yun? Ganun tayo pag papasok at lalabas. So, kasi siguro nag-extend yung building. Kasi di ba sa labas parang may maliit, tapos may isa parang tower na building. Baka from the lobby lang, tapos siguro from there, makakababa ka na rin sa ground floor. I'm not sure. May kitchen din. Saan ba? Nawawala kami guys. Update ko na lang kayo pag nasa room na. Ang lawak niya guys, oh. May garden pa dito. Ayun, ang ganda. Pero, nandiyan ang elevator. Nakit na kami. Let's go. Ayun guys, sila kami sa room 22A. Let's go. Na-CR na si Ed, so huwag na natin buksan yan. So, ito siya. Yan, may hangeran dyan. Marami namang hangers. Tapos may drawer dito sa baba. And then, may mirror. Malinis naman siya. Medyo maliit siya, pero okay naman. Cozy. Hindi nga lang nasunod yung twin bed, no? Ba't kaya? So, tingnan natin yung view. Hubarin ko muna yung shoes ko dito. Yan, may safe sila. Maliit na fridge. Tapos may pang tea, milk, coffee, instant hot chocolate. Parang gusto ko yan. May TV. Yan, may pa-cookies sila and water. May mirror ulit dito. Tapos table, telephone, at painting ng mga structures sa York. And anong view? Wala. Yung garden kanina, yung pinakita ko sa inyo. Nice. So siguro doon yung guys, yung building na yan, dyan yung baba ng reception. Tapos ang layo pa ng nilakad namin papunta dito. Ikot pa kami pa ganun. Kaya naka-change kami ng dalawang elevator. And so, kung gusto mo lang mag-coffee doon, picture pwede. Sasara na lang natin kasi may mga katapat tayong window. Ayun guys, lighting. Yay! Finally, nakapag-check-in na tayo and welcome to York! Yan, mag-explore pa tayo mamaya. Magpapahinga lang kami ng konting freshen up. And buti busog na tayo, nakakain na tayo, nakapag-coffee na ako. And I'm really excited na mag-explore pa dito sa York after ko rest ng konti. So, update ko ulit kayo guys mamaya pagpalabas na kami. See you!